Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 pataas at nag-aabang ng inyong SSS pensyon ngayong Nobyembre 2025, pakinggan ninyong mabuti ang mga salitang ito dahil ito ang pinakamahalagang mensahe na maririnig ninyo ngayong buwan. Nakatanggap na ba kayo ng inyong pensyon o nag-aalala pa kayo kung kailan darating ang pera sa inyong account? Alam ba ninyo na mayroon ng opisyal na schedule para sa Nobyembre at may 6 na malalaking pagbabago na maaaring makaapekto sa dami ng inyong pensyon at kung paano kayo makatanggap ng mas malaki pang benepisyo? Ito ay hindi biro, mga kapatid. Ang SSS ay naglabas na ng kompletong schedule para sa Nobyembre 2025 at kailangan ninyong malaman kung saan banda kayo sa listahan para hindi kayo mahuli o makaligtaan ng kahit isang piso. Mayroon ding mga bagong opisyal na patakaran na nagsimula na ngayong taong ito na maaaring magdagdag ng hanggang 33% sa inyong buwanang pensyon sa loob ng 3 taon. Pero kailangan ninyong maintindihan kung sino ang qualified, kung paano ito magtataas every year, at kung ano ang dapat ninyong gawin para masiguro na hindi kayo makakaligtaan ng mga dagdag na benepisyo na ito. Hindi lang yan, may mga nakatagong bonus din na hindi lahat ng seniors ay alam. May mga estratehiya para mas mabilis ang proseso. At may mga babala din tungkol sa mga possible na pagbabawas kung may mali sa inyong records or banking details. Kaya makinig kayo mabuti at huwag mag-skip ng kahit anong bahagi ng video na ito dahil bawat minuto dito ay puno ng praktikal na impormasyon na makakatulong sa inyong retirement. Una sa lahat, pag-usapan natin ang exact schedule ng SSS pension para sa Nobyembre 2025 dahil ito ang tanong na lagi kong naririnig mula sa inyo. Based sa opisyal na sistema ng SSS, ang pensyon ay i-disburse batay sa penultimate digit ng inyong SSS number, ibig sabihin yung second to the last na numero sa inyong SSS ID. Halimbawa, kung ang SSS number ninyo ay 34-123456-7-8, ang penultimate digit ninyo ay yung numero 7. Ito ay importante dahil dito nakabatay ang petsang makakatanggap kayo ng inyong pensyon. Ang SSS ay sumusunod sa isang fixed schedule every month para sa regular pensioners at karamihan sa inyo ay makakatanggap ng inyong pensyon sa huling business day ng bawat buwan. Para sa Nobyembre 2025, dahil ang huling araw ng buwan ay Linggo, Nobyembre 30, ang mga regular pensioners ay dapat makatanggap ng kanilang pensyon sa November 28, 2025, which is Biyernes. Pero tandaan, yung exact date na makikita ninyo ang pera sa inyong bank account ay maaaring mag-vary ng 1 o 2 araw, depende sa inyong bangko, lalo na kung hindi kayo sa PesoNet participating banks. Ang PesoNet ay yung electronic payment system na ginagamit ng SSS para i-transfer ang pension directly sa inyong bank accounts at kung ang bangko ninyo ay kasali dito, mas mabilis ang proseso. Usually same day or next banking day makikita ninyo na sa account ninyo. Pero kung hindi kasali ang bangko ninyo sa PesoNet, maaaring tumagal ng extra 2 hanggang 3 araw o kaya ay makakatanggap kayo through cheque na ide-deliver ng PhilPost sa inyong address. Kaya nga importanteng i-update ninyo ang inyong bank details sa MySSS portal para siguradong walang delay. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-importanting parte na naghihintay ninyong lahat, yung 6 na malalaking pagbabago at magandang balita para sa SSS pensioners ngayong 2025. Ang numero 1 pagbabago ay ang historic 3-year pension increase program na nagsimula na ngayong Setyembre 2025. Ito ay ang unang multi-year pension adjustment sa 68 taong kasaysayan ng SSS. At ang ibig sabihin nito ay tuwing Setyembre mula 2025 hanggang 2027, makakakuha kayo ng annual increase sa inyong pensyon. Para sa retirement and disability pensioners, ang increase ay 10% every year. At para naman sa survivor pensioners, ang increase ay 5% every year. Ang maganda dito, mga kapatid, ay compounding ang increase na ito. Ibig sabihin ang 10% ay hindi lang based sa original amount ninyo.
kundi based na sa bagong amount, including the previous year's increase. Kunwari ang pensyon ninyo ay 2,200 piso bawat buwan ngayong 2,025 bago ang pagtaas. Sa Setyembre 2025, daramihan ng 10%, magiging 2,420 piso. Tapos next year sa September 2026, ang 10% increase ay i-apply sa 2,420 na, hindi na sa 2,200, kaya magiging 2,662 pesos na. Tapos next year ulit sa 2027, aabot na yan sa 2,928 piso. Total increase over 3 years ay 7.28 pesos, 2 sentimos, or 33% increase. Para sa average retirement pensioner na ang pensyon ay mga 4,923 pesos ngayong 2025, by 2027, aabot na yan sa 6,005 pesos and 48 centavos na additional ng 1,006 pesos and 25 centavos every month. Kaya imagine ninyo, kung ilang taon pa kayong tatanggap ng pensyon, ang laking dagdag yan sa overall retirement income ninyo. Ang numero 2 pagbabago ay ang My SSS Pension Booster, isang voluntary savings program na launched ng SSS para sa mga gustong mag-top up ng kanilang mandatory pension. Isipin ninyong ito ay parang additional retirement fund na self-directed pero professionally managed ng SSS with guaranteed growth. Ang programa na ito ay perfect para sa middle-income earners na gusto ng mas mataas na retirement income beyond the regular SSS pension. Ang beauty nito ay flexible ang contributions and ang interest rate ay competitive compared sa ibang investment vehicles. Kung gusto ninyong mag-secure ng extra income during retirement, ito ay isang magandang option na dapat ninyong i-consider. Ang numero 3 pagbabago ay ang reduction ng interest rate sa SSS salary loans at calamity loans mula 10% kada taon down to 7% kada taon. Ito ay magandang balita para sa mga pensioners na nag-a-avail ng pension loan program ng SSS dahil mas mataas na ang makukuha ninyong net proceeds from your loan applications. Ang numero 4 na pagbabago ay ang revised guidelines para sa annual confirmation of pensioners o yung ACOP, especially for pensioners aged 80 years old and above. Before, kailangan ninyong pumunta sa SSS office or through authorized representative para mag-comply sa ACOP requirement. Pero ngayon, ang SSS ay nagre-review ng guidelines para gawing mas convenient, including the possibility of home visits by SSS personnel para sa mga seniors na mahirap nang maglakad or mag-travel. Ito ay importante dahil kung hindi kayo makakomply sa ACOP, ang pensyon ninyo ay maaring masuspend temporarily at ayaw naman nating mangyari yan, di ba? Ang numero 5 pagbabago ay ang enhanced online services through the upgraded My SSS portal and mobile app. Ngayon, mas madali na kayong mag-check ng inyong pension balance, mag-request ng certifications, mag-track ng inyong disbursements, at mag-update ng inyong personal and banking information without the need to visit SSS offices physically. Ang My SSS app ay available for download sa iOS and Android at pwede ninyong gamitin anytime, anywhere para i-manage ang inyong SSS account. Ito ay sobrang convenient, especially for seniors na hindi na masyado makagalaw o may health issues. At ang numero 6 na pagbabago, at ito ay madalas na nakakalimutan ng maraming pensioners, ay ang entitlement ninyo sa dependents pension. Kung mayroon kayong dependents na declared sa inyong SSS records, like minor children or dependent parents, makakakuha kayo ng additional allowance per dependent, up to 5 dependents, na dagdag pa sa inyong regular monthly pension. Ang dami kong naririnig na seniors na hindi nag-declare ng kanilang dependents, kaya hindi nila nare-receive ang karagdagang benepisyo na ito. Kung hindi pa ninyo na-declare ang inyong dependents, pwede pa naman kayong mag-update ng inyong records through My SSS or by visiting your nearest SSS office. Pero mga kapatid,
Hindi lang basta-basta good news ang dapat nating pag-usapan. May mga importante ring warnings at considerations na kailangan ninyong malaman para hindi kayo maabutan ng surprise o kaya ay ma-shortchange sa inyong pensyon. Una, ang 3 taong pension increase na sinabi ko kanina ay automatic lang ma-receive kung qualified kayo as of August 31st ng corresponding year. Ibig sabihin, kung ngayong Agosto 31, 2025 ay naka-active pa ang inyong pension status, makakakuha kayo ng Setyembre 2025 increase. Pero kung nasuspend ang pension ninyo dahil sa non-compliance sa ACOP or may issue sa inyong records, hindi kayo makakakuha ng increase na yan. Kaya critical na laging updated at compliant kayo sa lahat ng requirements ng SSS. Pangalawa, ang banking details ninyo ay dapat laging accurate at updated. Maraming pensioners ang naka-experience ng delay o kaya ay na-return ang pension dahil closed na pala ang bank account na naka-register sa SSS or wrong account number or namatay na yung joint account holder. Kapag na-return ang payment, kailangan ninyo pang pumunta sa SSS office para mag-request ng reissuance at yan ay nakakaabala at nakakapagod, especially for seniors. Kaya siguraduhin i-verify ninyo sa MySSS if tama ang bank details ninyo at kung may changes, i-update ninyo immediately. Pangatlo, ang additional benefits like the 13-month pension na nire-release every December ay kasama na sa inyong annual pension. Pero separate transaction yan na may kanya-kanya ring schedule. Usually, ang 13-month pension ay nire-release in 2 batches. First batch around late November for pensioners with dates of contingency sa 1st to 15th day of the month, at second batch early December for pensioners with dates of contingency from 16th to end of the month. Kung hindi ninyo natatrack yan, baka isipin ninyo na kulang ang natanggap ninyo, but actually, timing lang ng release. May mga practical tips din akong gusto ibahagi sa inyo para ma-maximize ninyo ang inyong SSS pension at para walang maligaw na piso sa inyong retirement income. Una, regular kayong mag-check ng MySSS account ninyo at least once a month para ma-monitor ang status ng inyong pension, ma-verify kung tama ang amount na nare-receive ninyo, at ma-detect agad kung may irregularities or discrepancies. Maraming pensioners na hindi nag-check tapos pagdating ng end of year, saka lang nila nalaman na may problema pala sa kanilang account for several months na. Pangalawa, kung may tanong or concerns kayo, huwag kayong mahiyang tumawag sa SSS Hotline 1455 or mag-email sa ussaptayo@sss.gov.ph. Ang SSS ay nag-improve na ng customer service nila compared to before at mas responsive na sila ngayon. Pero syempre, expect ninyong may waiting time pa rin lalo na during peak hours. Kaya magtiyaga lang at mag-prepare ng inyong SSS number and personal information para mas mabilis ang verification. Pangatlo, kung pupunta kayo sa SSS office for any transaction, mag-schedule kayo ng appointment through MySSS para hindi kayo mag-antay ng mahabang oras. Ang walk-in system ay ginawang limited na ng SSS para makontrol ang crowd, lalo na dahil sa pandemic, protocols pa rin. Kaya appointment system ang mas priority ngayon. Pang-apat, mag-join kayo ng SSS Pensioners Groups sa social media like Facebook groups para updated kayo sa latest news, announcements, at shared experiences ng ibang pensioners. Maraming helpful information na nasa-share doon, like mga tips kung paano i-maximize ang benefits or mga alerts kung may bagong schemes or scams na targeting seniors. At fifth and most important, huwag kayong papayag sa kahit sino na nag-aalok ng quick processing or faster release ng pension in exchange for a fee. Ang SSS pension processing ay free of charge at walang dapat bayaran na kahit sino para lang mabigyan kayo ng special treatment. Maraming scammers na nagtatarget ng seniors kasi alam nila na vulnerable kayo, kaya mag-ingat kayo at always transact directly with SSS through official channels. Pag-usapan din natin ang tax implications ng SSS pension ninyo. Dahil marami akong naririnig na pensioners na hindi alam kung taxable ba or hindi ang pension nila.
According to Philippine tax laws, ang SSS pensions ay exempt from income tax. Ibig sabihin, ang full amount ng inyong monthly pension ay sa inyo na talaga, walang babawasan na tax. Pero kung meron kayong other sources of income aside from SSS pension, like rental income, business income, or investment income, yun ay separate na taxable income na kailangan ninyong i-declare sa Bureau of Internal Revenue kung aabot sa taxable threshold. Ang SSS pension mismo ay hindi kasama sa taxable income ninyo, so huwag kayong mag-alala na may tax pa kayong babayaran dyan. Ang importante lang ay ma-maintain ninyo ang inyong tax identification number or TIN para sa iba ninyong transactions, pero specifically for SSS pension, tax-free po yan. Sa pagtatapos ng video na ito, gusto kong bigyan kayo ng final reminders at encouragement. Mga mahal kong seniors, ang SSS pension ninyo ay hindi lang simpleng pera na dumarating every month. Yan ay resulta ng decades ng inyong hard work, ng mga taong nag-contribute kayo faithfully sa sistema with the hope na pagdating ng retirement ninyo, may safety net kayong babagsakan. Ang SSS ay hindi perpekto. Maraming challenges pa rin, may mga delays pa rin minsan, may mga sistema pa na kailangan i-improve, pero ang 3 taon, pension increase program na ito, ang mga enhanced services, ang mga bagong benefits, ay pawang patunay na ang gobyerno ay nakikinig sa inyong mga pangangailangan at gumagawa ng hakbang para mas mapabuti ang inyong retirement life. Kaya sa lahat ng pensioners na nanonood nito, lagi ninyong tandaan na kayo ay may karapatan sa benepisyo na ito at hindi ninyo kailangang magpasalamat ng sobra-sobra or feeling ninyo ay charity lang ang natatanggap ninyo. Hindi po, yan ay earned benefit ninyo, yan ay para sa inyo. Ang hinihingi ko lang sa inyo ay maging proactive kayo sa pag-manage ng inyong SSS account, regular kayong mag-update ng inyong information, mag-comply sa lahat ng requirements, at laging informed kayo sa latest announcements at changes para hindi kayo maiiwan or makamiss ng kahit anong benepisyo na entitled kayo. At siya nga pala, para sa mga pensioners na nag-aabang ng Nobyembre pensyon, tandaan ninyo, November 28, 2025, Biyernes, ang expected date ng release para sa karamihan sa inyo, pero i-check pa rin ninyo ang inyong MySSS account or text alerts from your bank para sigurado. Huwag kayong mag-panic kung hindi dumating exactly sa araw na yan, especially kung ang bangko ninyo ay hindi PesoNet participating bank, dahil maaaring by Monday, December 1 pa, bago makita sa account ninyo, pero dumating yan sigurado based sa consistent schedule na sinusundan ng SSS. At kung na ngayong panoorin ninyo ang video na ito ay lampas na sa November 28 at hindi pa rin kayo nakakatanggap, agad kayong mag-contact sa SSS para ma-verify kung ano ang issue, baka kailangan lang i-update ang banking info or may pending ACOP requirement kayo. Ang importante, huwag kayong bibitaw, laban lang at sundin ang tamang proseso. Salamat sa inyong lahat sa pakikinig at sana nakatulong ang video na ito na mas maintindihan ninyo ang SSS pension schedule at mga pagbabago para sa 2025. Mag-ingat kayo lagi, alagaan ninyo ang inyong kalusugan at ipagpatuloy natin ang pagsuporta sa isa't isa sa komunidad ng mga Filipino seniors. Hanggang sa muli, mga kapatid, paalam at God bless sa ating lahat.